ang bumabanderang balita sa Pilipinas News. Comedy King Dolphy balik kritikal ang kondisyon dahil sa problema sa kidney. Pamilya Quezon humihingi ng dasal sa publiko. We're hoping for a miracle. At the same time, our family will accept kung ano man ng pagkakalob ng Diyos sa amin. Latest sa lagay ng hari ng komedya, alamin! Mga baybayin sa Ilocos Sur, binayo ng ulan at malalakas na alon. Pero mga residente, ayaw pa rin lumikas. Mga taga-Dagupan, binaha naman. Mga palengke, nag-ala floating market na. Away trapiko sa QC, na uwi sa pamamaril. Tricycle driver at isang estudyante, sugatan. May-ari ng nakagit-gitang van, tukoy na raw. Dating pulis, patay matapos malulo ng sariling pustiso. Pamilya ng biktima, sinisisi ang ospital dahil umano sa kapabayaan nito. 4 na lalaki iniinalang sangkot sa bentahan ng iligal na droga. Dead on the spot matapos daw makipagbarilan sa mga pulis. Pero sigaw ng mga kaanak ng napatay, rub out ang nangyari. Kita ko naman nasa mukha yung kuya ko. Hindi ko alam, bigla na lang nakaputukan sa loob. Gatas na pambata mula China na positibo sa nakakalasong chemical na mercury. Umabot kaya sa Pilipinas? Sa sports, Miami Heat. Isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang NBA Championship matapos muling talunin ng Oklahoma City Thunder. Balitang abroad, teenager sa Florida na tinamaan ng sibat sa ulo, himalang nabuhay. At babaeng sumali sa talent search sa Thailand, nagpinta gamit ang sariling boobs. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Humihingi ngayon ng dasal ang pamilya Quezon dahil muling kritikal ang kondisyon ng 83 anyos nilang padre de pamilya, ang Comedy King na si Dolphy. Hindi na raw po gumagana ng maayos ang mga kidney ng hari ng komedya. Muli rin po siyang nahihirapan ngayon sa kanyang paghinga. June 9 na ma-confine si Comedy King Dolphy sa Makati Medical Center. Ito'y matapos siyang mahirapang huminga dahil sa kanyang chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Taong 2009 pa nang ma-diagnose ng sakit na ito si Dolphy. Isa itong pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng mga daanan ng hangin na nagpapahirap sa maayos sa pagdaloy sa paghinga. Nung isang araw, ibinalita pa ni Eric Quezon na bumuti ng kondisyon ng kanilang ama. Inalis na raw kasi ang ventilator na tumutulong kay Dolphy sa paghinga. Pero matapos ang 6 na oras, ibinalik na naman ito. Kaya kanina, malungkot na ibinalita ni Eric na muling kritikal ang kondisyon ng Comedy King. Yung kidney niya, hindi na masyadong nagpa-function mabuti. Yung toxins, umaabot sa ibang parts ng katawan niya. Kinailangan daw salina ng dugo si Dolphy. Ito na raw ang pinakamatinding atake ng COPD ng Comedy King. We're hoping for a miracle. At the same time, our family will accept kung ano man ng pagkakalob ng Diyos sa amin. Sa ngayon, pilit daw nagpapakatatag ang pamilya Quezon. Humihingi sila ng dasal sa publiko para kay Dolphy. We're all vulnerable at the moment. We're all very emotional. But we're trying to hold it together. Hindi pa raw nakakapagsalita ang Comedy King sa ngayon. Kapag kinakausap daw ito ay tinataas na ni Dolphy ang kanyang mga kilay o kamay. Pero alam ng pamilya Quezon, lumalaban ang kanilang ama. MJ Marfori, News 5. Abangan niyo po mamaya ang update tungkol sa lagay ni Comedy King Dolphy. Samantala, kambyo muna tayo sa Ilocos Sur na binayo kanina ng malalakas na alon at hangin dahil sa hanging habagat. May live report si Romel Lopez. Romel. Paulo, maghapon nga naging masungit ang lagay ng panahon dito sa buong Ilocos region. At kahit nga ngayong maghahating gabi na ay bahagya pang nararamdaman yung malakalakang pag-ulan at pabugso-bugsong ihip ng hangin. Pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Lawag City. Paminsan-minsan ding nagpaparamdam ang hangin.
Malayo ito sa naging sitwasyon sa buong maghapon kung saan walang patid ang ulan habang ang karagatan nagngangalit naman sa lakas ang mga alon. Ang mga mangingisda tuloy sa Barangay Gabo hindi na nagawang pumalaot. Di bali na raw ang kikitain sana nilang 1,500 pesos kesa naman malagay sila sa peligro. Malalaki na yung mga alon eh, sir. Baka madisgrasya ba kami dun sa ano. Sa Barangay Karwa naman sa bayan ng Pasukin, isang bahay ang halos durugin ng malalakas na alon. Yung alon nga, pinapasok. Tapos talagang sisirain. Pero kahit ganito, wala raw balak lumikas sa mga residenteng nakatira sa gilid ng dagat. Ang iba nga, tuloy pa ang pamumulot ng redstone na kanilang binebenta. Ang kuwan sa buhay namin, pang tustos lang kasi mahirap, di kayo magkapalaot. Oh, magkano bang kinikita mo dyan sa bato na yan? 80 isang lata. Yung malaking lata. So, handa mong ipagsapalaran yung buhay mo, yung 80 pesos sa ganyang kalalaking alon. Oo. Bakit? Kasi yung hirap ng buhay. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na handa sila sakaling magbago ang lagay ng panahon. Nakalatag na ang mga gamit nilang pang-rescue, gaya na lang ng mga life vests at rubber boats. Paulo, paalala na lang ng lokal na pamahalaan sa mga residente na kung sakasakali mang magbabago pa raw o talalong susungit itong lagay ng panahon sa buong magdamag ay wag na silang mag-aatubili pang lumikas at wag na ring maging pasaway para kahit papaano raw ay maiwasan na ang pagkakaroon pa ng aberya. Paulo? Live mula sa Ilocos Norte, Romel Lopez, maraming salamat. Literal na bumisita lang sa bansa si Bagyong Karina na 2 oras lang ang itinagal sa Pilipinas. Yun nga lang, isa po pong sama ng panahon ang nagbabanta sa may Visayas area naman. Alamin po natin ang lagay ng low pressure area na yan mula kay Kay Imson live mula sa Pag-asa. Kay? Cherry, tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyong 480 kilometers ng hilagang bahagi ng Basco, Batanes. 2 oras lang itinagal ng Bagyong Karina dito sa ating bansa. Alas 9 ng gabi nang lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility matapos pumasok kaninang alas 7 ng gabi. Tulad ng Bagyong Butsoy, tinatahak na ngayon ng Bagyong Karina ang direksyon papunta sa bansang Japan. Paliwanag ng Pag-asa, sinuwerte tayo at hindi tumagal sa bansa si Karina. Nahatak siya ng jet stream na siyang pinakamabilis na uri ng hangin sa kalangitan. Kung nagkataon, magtatagal ang mararanasang pag-ulan sa mga lugar sa hilagang bahagi ng bansa at posible nitong palakihin ang habagat na nagdadala ng malakas na ulan sa mga probinsya sa kanlurang Luzon kanina. Yun nga lang, isa na namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa silangang bahagi ng Visayas. Sakaling magtuloy-tuloy ang pamumuo nito, ito na ang pang-4 na bagyo para sa taong ito na tatawaging Bagyong Dindo. Sherry, sa ngayon hinahatak naman ng low pressure area ang southwest monsoon o ang hanging habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa eastern section ng Luzon, Visayas at Bicol region. Posible rin itong magdala ng panakanakang pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero hindi nga ito kasing lakas ng mga pag-ulan na mararanasan doon nga sa mga lugar na nabanggit. Sherry? Okay, Kay Imson, maraming salamat sa iyong update mula sa Pag-asa. Kaugnay po niyan para maging alerto sa bahay, papatupad ng Pag-asa ang bago nitong color-coded rainfall system. Kapag tinaas ang yellow warning, nasa 7.5 hanggang 15 millimeters ang patak ng ulan sa loob ng 1 oras. Warning ito para sa mga residente dahil posibleng bahain yung mga nakatira sa mabababang lugar. Itataas naman ang green alert kapag naglaro na sa 15 hanggang 30 millimeters ang buhos ng ulan. Ibig sabihin, seryoso ang pinsala ng baha na posibleng umabot po hanggang bewang. At kapag itinaas naman ang red alert, pumalo na sa 30 millimeters ang buhos ng ulan at nagpapatuloy pa ng higit sa 3 oras. Naka-state of emergency na rin daw dapat ang buong komunidad at kailangan ng lumikas ng mga residente. Balik mo na sa inyo, Paolo Chen. Salamat, Joey. Sa ibang balita, natukoy na raw ng mga otoridad kung kanino nakapangalan ang van na sinakyan ng suspect na namaril sa nakaalitang kagawad na tricycle driver sa QC kanina. Ang problema, matagal na raw na ibenta ang sasakyan. Bakas pa ang dugo sa kalye at sa tricycle na ito sa Kamyas at KH Road sa QC.
Ito raw ang resulta ng pamamaril sa truck driver at kagawad na si Marlon Kabunag. Kwento ni Marlon, napahinto siya sa intersection ng dalawang kalsada nang magpula ang traffic light. Dito na siya binusunahan ng puting van na may plakang UTA 657 sa kanyang likuran dahil sa kagustuhan nitong kumanan. Maya-maya pa tumabi ang van at saka bumaba ang isang lalaki naka-brown na barong at nakipagtalo kay Kabunag. Ilang saglit pa, bumunot ito ng baril, inihampas kay Kabunag at saka pinaputukan. Sa tricycle ko, inikutan ako. Naka-stop kasi traffic hindi ako makadaan Inikutan ako ng gano'n, sabi binaybay ako dito sa Tumama ang bala sa kaliwang tagiliran ng biktima. Ang masaklap pa, tinamaan din sa pamamaril ang 13 anyos na si Carlo Anthony Cuntapay na papasok sana noon sa eskwela. Passerby lang siya, papasok siya sa high school siya. Ligtas na si Kabunag habang nagpapagaling pa sa ospital si Cuntapay. Sa investigasyon ng mga pulis, nakapangalan ng nasabing van sa isang Diosdado Picar ng Makati. Pinuntahan ng News 5 ang address ni Picar at napag-alamang wala ito sa bansa dahil isa itong seaman. Ayon naman sa bayaw ni Picar, 2,000 pa nang maibenta nila ang van. Hindi lang nag-transfer kasi baka open dedupe sale. Tiyempo namang pauwi si Picar sa Biyernes at ituturo raw niya kung kanino ibinenta ang sasakyan. Mia Reyes, News 5. Susunod, dating pulis, patay matapos malulon ang sariling pustiso. Ospital na pinagdalhan sa pasyente, naging pabayaba. Sa Amerika naman, teenager, aksidenteng napana sa ulo. Sibat na may habang 3 talampakan ang tumago sa kanyang bungo. Bago pa dumating ang bagyo, Dagupan, binaha na agad. Palengke, nagbisto lang floating market. Huling sitwasyon doon, aalamin natin live. Alamin din po natin ang pinakahuling balita sa kondisyon ni Comedy King Dolphy live sa pagbabalik po yan ng Pilipinas News.